I'd like to state for the record na alam po ninyo, ang lahat ng sinasabi ng mga matataas na pinuno ng pamahalaan, ito po ay tinatrato bilang magiging patakaran. Ibig sabihin, wala hong puwang yung mga hyperbole, wala pong puwang yung figures of speech sa paglalatag po ng mga patakaran. Whether kongresista ka, whether senador ka, whether pangulo o pangalawang pangulo ka ng Pilipinas, kung ano yung actual na sinabi mo sa isang mikropono, sa isang pampublikong kapulungan, ito po ay hindi tinatrato bilang joke. No, lalo tigit kung ang mga sinasabi po ay mga pagbabanta laban po sa mga tao. Lalo tigit kung ang nagsasalita po mismo ang pinakamataas na pinuno ng bansa na meron pong kapangyarihan sa kapulisan, meron pong kapangyarihan sa kasundaluhan. So, tingin ko, dyan ho naman talaga nagkakatalo eh. Hindi ba? Yung pong kaso po sa ICC, were the remarks of the former president merely jokes, merely hyperbole, merely figures of speech. Yun ho yung isang bande. Kasi yun pinapaliwanag po ng depensa. Pero on the other hand, ano ho yung pinapaliwanag po ng mga biktima? Ano po yung pinapaliwanag ng prosecution? Ang sinasabi po nila, sa bawat panahon na nagbibigay ng banta ang dating Pangulo, meron pong mga namamatay na mga biktima ng Duterte drug war. Yun yung una. Pero pangalawa, pagka ho nagsabi ang dating Pangulo na parang umaatras sila doon sa ilang pong mga pronouncements on the Duterte drug war, tumitigil yung pong pagpatay. So ibig sabihin, parang ang teorya po ng prosecution, merong actual control over anti-drug activities. Ang Pangulo po mismo, based on the word of the President. So we will leave it to the ICC to make that determination. Pero again, I think it is a good policy for high government officials na wala hong jokes dito. Kumbaga, kung ano yung sinasabi mo natin, yan po yung pinakikinggan ng mga kababayan po natin, yan po yung pinaniniwalaan. Hindi lang ng mga ordinary mamamayan, kundi po yung pong mga nagpapatupad din po mismo ng mga batas po natin.